sasabihin. Karakli! Hoy! Sinuchok niya Nakasalampak na sa sahig habang sinasakal ng lalaking yan ang isa pang lalaki sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Agad naman silang inawat ng mga otoridad. Ayon sa airport security, pareho sanang papuntang Amerika ang dalawa. Pero dahil sa nangyaring away, hindi sila nakasakay ng eroplano. Nagpa-revoke ang isa sa kanila habang dinala naman sa ospital ang isa pa. Hindi pa malinaw kung ano ang punot dulo ng away. Babala po mga kapuso, sensitibo po ang susunod naming ulat. Tinamaan ng impeksyon at nagpositibo sa ilang sakit ang isang aso matapos itong putulan ng dila sa Valenzuela City. Ating saksihan. Umalingaw-ngaw ang alulong ng isang aso sa Valenzuela City bago mag-alas 12:30 na madaling araw nitong Martes. Tumatangis ito na tila ba nasasaktan. Maya-maya pa, matatanaw sa CCTV ang ilang pang hayop at nagpa-flash na ilaw. Maririnig din ang sabay na pagtakol ng iba pang aso. Hanggang sa umabante ang ilaw na mukhang nagmula sa isang motorsiklo o sasakyan. Kasunod niyan, nadiskubre ng pamilya ni Rod Lee ang kalunos-lunos na sinapit ng aso nilang si Kobe. Duguan at nanghihina ang aso at ang mas nakapanlulumo, putol na ang dila nito. Nilinisan po namin siya. Wala po kasi siyang anything na sugat, scratch, or galos po sa katawan. Tapos nung chinek po namin sa bandang bibig, doon po namin nakita yung wala nga po siyang dila. Natagpuan nila ang dila ni Kobe di kalayuan mula sa kanilang bahay. Ayon kay Rod Lee, bago ang insidente, nakatali naman ang aso sa loob ng kanilang compound pero hindi nila namalayang nakawala ito. Mahigit 2 oras sila nagganap. Parang may nagpaputok po, nagpanik po siguro yung aso. Tinamaan ng impeksyon at nagpositibo sa ilang sakit si Kobe. Yung sa dila, hindi na po mababalik kasi wala na totally cut siya. Recovery stage siya. Kanina, tinry niya uminom sa bowl niya. So, first time namin siya nakitang uminom. And still, sinisiringe feeding namin siya. Yun ang means talaga nila para makainom. Inaano na lang niya, through sa mouth niya. Nakakonfine siya ngayon sa veterinary clinic para maagapan ng anumang komplikasyon. Possible po na masanay yung pets basta po ngayong time na kailangan niya ng need ng support, kailangan po talagang alalay. Care ng family talaga, care, saka yung mga medicines na need niya. Blanco, sina Rod Lee, kung sino ang may gawa dahil wala naman silang nakakaaway, wala rin daw nakagat si Kobe at kailanman ay hindi raw naging agresibo. Sobra pong lambing nun. Doon po siya sa mismong bahay namin. As in, hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakatali lang po siya doon. Tapos na-approach po siya ng ibang tao. Humihingi sila ng tulong sa kung sino man ang makapagtuturo sa nanakit kay Kobe. Sana raw ay mapanagot ito. Lumapit na po kami sa mga animal welfare po tsaka po sa mga police para po sa investigation. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Sa susunod na linggo, nakatakdang isampa ng DOJ sa korte ang mga kaso laban kina Charlie Atong Ang at 20 iba pang kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Saksi si Dano Tingkungko. Planado at sistematiko, ganyan inilarawan ng Department of Justice ang pagkawala ng 34 na mga sabungero batay sa kanilang preliminary investigation. Sabi ng DOJ, may iba't ibang grupo ng suspect na may kani-kanilang trabaho para isagawa ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nakita rin ng DOJ na may pattern ang pagkawala ng mga sabungero. The manner by which the crime was committed is so, parang sabihin na natin, compartmentalized. Diba? Kung titignan mo, pag kami nandaya, may kumakausap. Pag after may kumakausap, may kumukuha. Pagkatapos, after nung pag may kumukuha, merong gagawa ng kung ano sa kanila and then meron ding magtatapon. What one compartment would know may not be known to the others. Naging malaking tulong daw sa pagtagpi-tagpi sa pangyayari ang mga testimonya ng magkapatid na Julie at Elakim Patidongan. Si Julie Patidongan alias Totoy na sa GMA Integrated News unang isiniwalat ang kanyang mga nalalaman mula sa umano'y panyonyope o pandaraya hanggang sa pagtawag sa mga suspect na pulis na siyang magdadala sa kanila sa isang lugar. Ang kapatid niyang si Elakim, sinabing nakita niya mismo ang pagpapahirap at pagtapon sa mga biktima.
Sa testimonya ng dalawa, nakasandal ang mga kasong isasampa sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 ibang suspect. Sabi ng DOJ, dismiss na ang lahat ng reklamo laban sa magkapatid na Patidongan na kapwa tinanggap sa Witness Protection Program at tatayong state witness. There is corroboration on the statements of Julie Patidongan by the statement of his brother. Okay? And the fact that, as we all know, as of this time, all the missing relatives of the complainants here, we have no knowledge as to their whereabouts. Sabi ni Prosecutor General Richard Padulyon, gamit ang testimonya ng mga Patidongan tatayo ang mga kaso na para sa mahigit 20 sa 34 na missing sa Bungero. May ongoing ng kaso sa korte para sa ibang nawawala. Sa halos 6 na binanggit ng magkapatid ng Patidongan sa kanilang testimonya, 22 ang kasama sa asunto kabilang si Ang. Hindi na isinama ang iba dahil walaan nilang sapat na ebidensya. Kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto. For the simple reason that the evidence is not sufficient. Simply because one's name is mentioned doesn't follow that they will be indicted. Simply being in the company, simply being associated with a certain person who committed a crime does not mean that you're complicit to the acts that he committed. Hindi pa kasama sa mga ebidensya ng DOJ ang mga butong nakuha sa Taal Lake dahil wala pang resulta ang DNA testing. Sa susunod na linggo, inaasahang isasampa ng DOJ ang mga kaso sa iba't ibang korte. Balak din daw nilang hilingin sa court administrator na i-consolidate ang mga ito. Patuloy ring gumugulong ang kasong nasa Manila RTC na. Pero magkakaroon pa rin daw ng preliminary investigation kay Atong Ang para malaman kung isasama ba siya o hindi sa kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko ang inyong saksi. 8 hanggang 9,000 piso umano ang kinukubra mula sa mga tumatanggap ng ayuda. Kaya ilang opisyal at kawani ng gobyerno sa Iloilo City ang sinampahan ng reklamo ng DSWD. Ang mga alegasyon mariing itinanggi ng 2 sa mga inireklamong barangay chairman. Saksi si Salima Refran. Dala ang bulto-bultong dokumento. Nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman pasado alas 10 kaninang umaga. Pinangunahan niya ang paghahain ng DSWD ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority laban sa 14 na mga kapitan, kagawad at iba pang opisyal at kawani sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Ang AICS kasi o ang Assistance to Individuals in Crisis Situations, kinukurakot umano. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. This is something that we will take very seriously, no? Dahil itong ayuda, assistance that are supposed to reach the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat-dapat kumuha ng porsyento. 16 na barangay raw sa Iloilo City ang sangkot dito. Ang mga biktima, mga may sakit o namatayan na nangihingi ng medical o burial assistance. Tinatakot pa umano silang tatanggalin sa listahan kung hindi magbibigay sa mga taga-barangay. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan. Hinihingi rin ng DSWD na isailalim sa preventive suspension ng lahat ng kanilang inireklamo. Ayon sa isa sa mga inireklamo na si Kapitan Amadeo Sultan ng Barangay Simon Ledesma Haro, ginawa lang venue ng AICS payout ang gym ng barangay noong November 12. Ako na yung lugar, hindi kaya ako pumuluyo ang nag-payout. Limpyo konsensya ko, galing kay Guro mawian ko sa mga tao nga nakakilala sa akon. Sila dapat imbestigaran nila anay ako, antes ko nila husgaran. Nanindigan din si Barangay Quezon Arevalo Chairman Visamin Cañal na wala siyang kinalaman sa pangangalta sa payout. One kay DSWD, una pa DSWD ng release ng kwarta. Ang recipient ang nagbatong kwarta. Anong ako na? Ising ko ko na. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Daraan muna sa evaluation ng Ombudsman ng reklamo bago sumailalim sa administrative adjudication.
Ang DSWD maghahain pa raw ng dagdag na mga reklamong kriminal. Umaasa ang ilang nagrereklamo na makukulong at matatanggal sa pwesto ang mga respondent. Hindi na po silito ng inimo sa rihi. Mataway pagtugan na kwarta. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni dating Congressman Zaldi Co. kaugnay sa pagkansela sa kanyang pasaporte. Itinuturing ngayon si Co at 3 opisyal ng SunWest Corporation na mga fugitive from justice. Saksi si June Veneracion. Pinasok ng NBI ang condominium building sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan may unit umano si dating Congressman Zaldi Co. Bit-bit nila ang search warrant mula sa korte para halugugin ang unit ni Co kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng cash at dokumento. Ito po sa search warrant, in the application, there is a mention that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Naharap si Co sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong graft laban kay Co, itinuturing ng fugitive from justice ang dating kongresista. Ibig sabihin, tumakas siya para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Dahil fugitive from justice, pinapayagan na ng batas ang pagkansela sa kanyang passport, bagay na ginawa na ng DFA kahapon. There will be a request for the issuance of a red notice, no? And this will be sent to Interpol. Hopefully, Interpol will accede to the request of the Philippine government, no, to restrict the travel or if it's possible to have Mr. Zaldi Co brought back. Itinuturing na rin ng korte na fugitive from justice ang 3 opisyal ng SunWest Corporation. Kansilado na rin ang kanilang mga pasaporte. Ayon sa abogado ni Co na si Attorney Roy Rondain, naghain na sila ng motion for reconsideration kaugnay sa utos na kanselahin ang pasaporte ni Co. Umaga kahapon lang sila nakakuha ng kopya ng motion ng ombudsman na humihiling na makansela ang passport. May 5 araw pa raw dapat o hanggang Lunes para magkomento ang kampo ni Co. Ayon kay Rondain, dahil naantala ang pagdating ng kopya ng motion ng ombudsman, napaniwala umano ang korte na nag-waive ang kampo ni Co ng karapatang tutulan ng motion. Kaya premature raw ang pagkansela ng DFA sa kanyang passport. Nagtungo naman sa tanggapan ng NBI kanina ang abogado ng mga Discayas Attorney Cornelio Samaniego. Nasa kustodiya ng NBI si Sara Discaya na nakaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Maayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At dahil doon, ang iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanyang kliyente. Kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nag-iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, wala man sa batas ang restitution. Tama lang na mabawi ng publiko ang anumang pwede nilang mabawi. Ang thinking kasi nila, kapag nagbigay na sila ng salaysay o ng statement, sapat na yon at kaagad-agad bibigyan sila ng memorandum of agreement. That is a wrong interpretation. Ipinasabi na naman ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating USEC na sa susunod na linggo nais paharapin ng ICI. We are hoping that she appears. There are information that the Commission would want to get from her. Naghihintay naman ang ICI ng sulat mula kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para maisa publiko ang kanyang naging testimonya sa ICI. Noong humarap si Marcos sa ICI noong December 4, humingi ang kongresista ng executive session.
Pero sabi niya rin doon, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. That will be discussed by the commission, and of course, upon their decision, then we will, if the decision is to share the video, then we will share it to the media. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nakikitaan ang butas ng mga eksperto at mambabatas ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na inihain ni House Speaker Faustino D. III at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Isa sa mga probisyon ng panukala, limitahan ang mga magkakamag-anak na tatakbo sa eleksyon. Saksi si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa 4 niyang priority legislation ang para sa anti-political dynasty, naghain si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas para rito. Kasama niya naghain si House Speaker Faustino D. III. Dito, pinagbabawalan ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay sa isang eleksyon. Halimbawa nito ang asawa, kapatid, magulang at anak. Kung ang miyembro ng pamilya ay incumbent o kaya'y kandidato sa isang national position, ang kanyang kaanak ay hindi pwedeng mahalal sa isa pang national position. Halimbawa, bawal na ang magkapatid na parehong senador o kaya magkapatid na presidente at vice-presidente. Bawal ding umupo ang magkakamag-anak ng sabay sa posisyon sa parehong probinsya, syudad, munisipalidad o barangay. Pero sabi ng isang political scientist, kung susuriin ng mabuti ang panukala, may mga butas daw ito. Ang aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretso na no two members of the same family within the 4th degree can run and hold office. No? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition. No? So, hindi malinaw kung ilan, no? At kung paano. No? Malamya at tila nagpapanggap lang daw na kontra-political dynasty sa panukala dahil pinapayagan pa rin ito ang magkakamag-anak na sabay-sabay tumakbo sa magkakaibang posisyon at lugar. Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ng kanilang listahan ng bawal tumakbo ay ayon sa teritoryo or hierarchical territory, no, national, sa local, no, whether provincial, municipal, city or barangay, no. Kaya lang, no, hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency, no. Halimbawa, hindi ka nga tumakbo sa isang distrito, bilang kongresista, tatakbo ka naman dun sa ibang distrito, sa ibang probinsya, or sa ibang jurisdiction. No? So, kailangan linawin ito, kung hindi, iisipin ng mamamayan at mga nagmamasid na ito'y mga loophole. At ito ay, again, no, isang malaking pagpapanggap lamang na merong tinutulak na anti-political dynasty. Mahigit 100 ng panukala kontra political dynasties ang inihain na rito sa Kamara at ang ilang may akda na kukulangan sa panukalang inihain ni na Speaker D at House Majority Leader Marcos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, pwede nga magresulta sa Fat Dynasty ang panukala ni na D at Marcos. Ibig sabihin, ang isang pamilya posibleng may nakaupong miyembro sa lahat ng posisyon mula national hanggang barangay level. Tinawag ng Makabayan Block ang panukala na kapos, mapanlinlang at malabnaw dahil pwede pa rin sabay-sabay na tumakbo at manalo ang mga magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon, gaya ng may senador, may kongresista, may gobernador at may mayor.
Pangamba ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, baka lalo pang palakasin ng panukala ang mga political dynasty. Under their proposal, a family can have 5 sitting officials, public officials simultaneously. So it's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. And I think it is against the provisions of Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nakasungkit ng silver medal sa women's uneven bars sa gymnastics ang pambato ng Pilipinas na si Hailey Garcia sa 2025 SEA Games sa Thailand. Sa huling tala sa opisyal na website ng SEA Games kaninang 10:20 p.m., mayroon ng 32 medalya ang Pilipinas. 5 na riyan ang ginto. Ang iba pang panalo ng mga atletang Pilipino sa pagsaksi ni Jonathan Andal. Di maitago ang saya ng mga Pilipino nang mapabagsak ni Kimberly Custodio ang kanyang kalaban sa 48 kg weight division sa Jiu-Jitsu. Bagamat first-timer sa SEA Games, ginto ang iuuwing medalya ni Custodio na 3-time Jiu-Jitsu World Champion din. Sobrang saya ko. Grabe yung support ng mga Pilipino dito. Sobrang na-overwhelm ako na nagbunga lahat ng paghihirap namin ng coaches ko. Di rin nagpahuli ang isa pang pambato sa Jiu-Jitsu na si Dean Rojas na inangkin ng gintong medalya sa 85 kg weight division. Went through a lot this year. I got injured in Japan like almost 3 weeks ago, so thought I wasn't gonna compete. Grateful to be here. Gold medal din ang nasungkit ni Paris Olympian Aliyah Finnegan sa women's vault finals ng artistic gymnastics. Sa 60 kg division ng mixed martial arts naman, nagkamit din ng ginto si Angeli Bulaong. Silver medal naman ang napanalunan ni Clarence Sarza sa under 46 kg division ng Taekwondo. Sa men's Jiu-Jitsu ni Waza, 69 kg, naka-bronze medal ang pambato na si Mark Alexander Lim. Humakot din ng iba pang bronze medal ang Team Pilipinas. 4 sa Jiu-Jitsu, 1 sa mountain bike cross-country eliminator, 2 sa gymnastics at 1 sa karate. Bronze medal din ang iuuwi ng Olympia na 3-time SEA Games champion na si Pinoy Taekwondo Jean Kurt Barbosa na sumabak sa under 54 kg men's Taekwondo. Kanina tumulak na rin papunta rito sa Thailand ang ilang kilalang atleta tulad ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz kasama ang national weightlifting team. Mula rito sa Bangkok, Thailand, ako si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at Philippine Olympic Committee Media, ang inyong saksi. Tila eksena sa action movie ang pagbulusok na isang parachute at pagsabit nito sa traffic lights sa Mexico City. Nakapag-landing naman ang skydiver habang walang dumaraang sasakyan. 2 motorista ang tumigil para tulungan siya. Walang nasaktan sa insidente. Humarap sa civic judge ang skydiver na kalaunay pinauwi rin matapos mapatunayang wala siyang naidulot na pinsala. Nasunog ang isang bahay sa Cordova, Cebu. Kabilang sa natupok ang labi ng isang babae na 3 araw nang pinaglalamayan noon. Ayon sa nasunugan, isa sa kaniyang anak ang nakapansin sa pagsiklab ng apoy at sinubukan pa nila itong apulahin. Nang lumaki pa ang sunog, agad daw niyang inilabas ang asawa niyang PWD pero hindi na nila nailabas ang labi ng kanyang anak. Napabayaang katol ang isa sa tinitignang sanhi ng sunog. Nagpadala ng tulong ang Cordova LGU sa pamilya. Binaril at kinatay ang isang kalaw sa Lasam, Cagayan. Isa po itong uri ng hornbill na nanganganib ng maubos. Ayon sa Kaakibat Biodiversity Watch volunteer, airgun ang ginamit sa paghuli sa ibon sa kaniluto para gawing ulam. Tuka at paa na lang nito ang naiwan pagkatapos. Sa ilalim ng Wildlife Conservation Act, ipinagbabawal ang paghuli, pagpatay at pagbebenta ng mga endangered species gaya ng kalaw. Mga kapuso, 14 na tulog na lang, Pasko na. Patuloy ang pagningning ng mga naglalakihang Christmas tree sa iba't ibang parte ng bansa. Sa munisipyo ng Padre Garcia sa Batangas, mahigit 30 talampakan ang taas at pinalamutian ng mga parol.
Mayroon ding bilin para mas may padama ang diwa ng Pasko. Let's paint the town red naman ang paandar sa Limay Bataan. Atraksyon ng Christmas tree na makikita rin sa kanilang munisipyo. Sa paanan nito may lagusan papasok na munisipyo kung saan may nakaabang na Santa Claus. Sa Midsayap, Cotabato, mistulang konsyerto ang pailaw sa pagbubukas ng Christmas Bazaar. Tampok sa bazaar ang iba't ibang lokal na produkto ng mga lokal na negosyante. Mas pinaenggrande pa ang gabi sa isa na gawang pyromusical fireworks display. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mariz Umali. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.